Ano nga ba ang kwento ng isang pare na tinaguri ang kauna-unahang serial killer ng Pilipinas? Ito ang kwento ni Father Juan Severino Mallari, ang lobo na nagdamit ng tupa at isinagawa niya ang karumal-dumal na krimen. Si Father Juan Severino Mallari ay nagmula sa San Nicolas, Pampanga. Nag-aral siya ng teolohiya sa Universidad ng Santo Tomas at natapos niya ang kanyang pag-aaral noong 1809. Pagkatapos nito, siya ay naging kuraparoko sa iba't ibang lugar sa Pampanga. Sa panahong ito, sinimulan din ni Father Mallari ang pag-aaral at pagsasanay sa kaligrapiya na nagbigay sa kanya ng pagkilalang pangalawang Pilipinong paring alagad ng sining sa larangan ng kaligrapiya. Bilang isang pinagkakatiwalaang kuraparoko na mahusay sa kaligrapiya, meron palang malagim na lihim si Father Mallari. Nagsimula ang lahat sa serye ng mga pagpaslang. Isa-isang lumutang ang mga bangkay sa Magalang, Pampanga. Nagdulot ito ng takot, pangamba at misteryo sa mga taga-nayon. Maging ang kinauukulan ay nahirapan tukuyin ang pagkakakilanlan ng salarin. Lumipas ang ilang mga taon, patuloy pa rin ang serye ng pamamaslang sa lugar. Naging palaisipan sa mga otoridad, maging sa mga mamamayan, ang krimen na ito. Wala silang mahanap na ebidensya na magtuturo sa salarin. Naging misteryo ang pagkakakilanlan ng may gawa sa pamamaslang. Hindi nila matukoy kung sino ang may gawa. Pero alam nila na ang tao na ito ay walang awa at isang demonyong nag-anyong tao. Dahil malakas ang impluwensya ng mga pari sa panahon ng kolonyalismo ng mga Kastila, noong panahon na iyon, wala talagang mag-aakala na isang alagad ng simbahan ang may gawa sa karumal-dumal na krimen na iyon. Bilang isang itinalagang pari sa simbahan ng Magalang, si Father Juan Severino Mallari ay talagang pinagkakatiwalaang tao sa lugar. Isang alagad ng Diyos, subalit may itinatagong maitim na lihim. Sa panahon ng kolonyalismo ng mga Kastila sa Pilipinas, mataas pa ang paniniwala ng mga tao sa itim na mahika. Nagpapatunay dito na kahit ang mga pari ay naniniwala dito. Bago pa man maluklok si Father Juan Severino bilang kuraparoko ng simbahan ng Magalang, tinamaan ng hindi maipaliwanag na sakit ang kanyang ina. Walang maibigay na konklusyon ang mga doktor. Kaya napaniwala si Father Juan Severino Mallari na ang sakit ng kanyang ina ay gawa ng isang itim na magika o sa madaling salita ay nakulam ito. Dahil sa paniniwalang nakulam ang kanyang ina, naging tuliro at hindi mapakali si Father Mallari. Naging magulo ang kanyang utak kung paano pagalingin ang kanyang ina. Hanggang sa para mapagaling ang ina, naniniwala si Father Mallari na ang pagkuha sa isang buhay at gawin itong alay ang tanging makapagpapagaling sa kanyang ina. Sa loob ng ilang taon, ginawa ni Father Mallari ang krimen at nagdulot ito ng psikotiko sa kanyang pag-iisip. Naging balisa at tuliro si Father Mallari, tila meron bang bumubulong sa kanyang isipan. Napansin ito ng mga kasama niyang pare na para bang dahan-dahang nawawala sa katinuan si Father Mallari. Napagpasyahan ng ibang pare na samahan si Father Mallari sa kanyang tinitirhan upang masubaybayan ang hindi mabuting kalagayan ng pare. Dito natuklasan ang lihim ni Father Mallari ang sa mga ginawang krimen nito. Sa loob ng kanyang bahay, natagpuan ang iba't ibang gamit ng mga biktima at mga patalim na puno ng dugo. Nabunyag ang lihim ni Father Mallari. Isa itong nakakakilabot na storya na para bang hinango sa isang pelikulang katatakutan. Sa paningin ng lahat ay walang kapintasan at banal si Father Mallari. Bigla na lamang nagkaroon ng saysay ang mga misteryosong pagpaslang na naganap sa nakalipas na dekada
Walang tala kung paano niya isinagawa ang kanyang mga pagpatay, ngunit ang mga ebidensya ay lubhang nakabibigla. Sa huli, inaresto siya ng mga awtoridad at ikinulong sa Maynila, kung saan siya nanatili ng 14 na taon hanggang sa siya ay hinatulan ng bitay